Hello po, good afternoon. My name is RJ. So, I will be your nurse in charge for today. So, before we start, can I ask your name, ma'am? Ako po si Aida Gonzalez. Ilang taon na po? At 40 years old. okay. So, pwede po mong malaman anong dahilan na pumunta tayo ngayon sa ospital? Um, Masakit kasi ang pag umiihi ako masakit tapos pabalik-balik ako sa CR. Hmm. Can you describe the pain you get while urinating? Parang burning sensation po. Hmm. So, what symptoms have you been experiencing aside from the burning sensation that you have? Yung ano po, masakit yung abdominal pain tsaka minsan sakit yung pag umiihi sumasakit din po. So, mga gano'n na po ito katagal? Mga 2 days ago po. Sige. So, mga how often po kayo umihi in a day? Madalas po, halos every hour po pumupunta ako ng CR para umihi. Okay. So, may lagnat po ba? May dugo po ba sa pag-ihi? O may lower abdominal pain po ba tayong nararamdaman? Wala naman pong akong lagnat, wala din akong dugo sa ihi, pero may konting sakit sa baba ng tiyan po. Okay. So, based on the sign and symptoms that you have, sa assessment na nakikita natin, yung symptoms po ninyo kasi possible po ito ay urinary tract infection or UTI. So, you're safe and this is treatable naman po for now. Drink more water po tayo and avoid retaining your urine. So, as much as possible po kung kaya natin umihi, huwag po tayo magpipigil, umihi lang po tayo at inom tayo ng maraming basong tubig. Okay? So, pag sinabi po natin maraming Um, basong tubig, hindi po ito dapat bababa sa 8 basong tubig. Dapat 8 o higit pa ang kinakailangan po natin. Okay? Opo, opo Doc, Okay, so salamat po. sige, bibigyan na rin kita ng mga health teaching for today regarding sa iyong kondisyon. So, may iba ka bang question regarding sa napag-usapan natin at sa nararamdaman mo? Wala naman po. Okay. If lumala yung symptoms mo or magpatuloy ang lagnat mo, please seek medical attention right away. Okay? Kasi kailangan natin malaman kung kailangan na ng doktor na mag-start ng antibiotic para makita ka at masolusyonan ang kondisyon mo. Then, make sure na ang mga ibibigay namin sa'yo na health teaching materials ay magagamit mo. Okay? So, wala tayong dagdag Ah, katanungan para sa iyong kondisyon? Wala na po, salamat po. 'Pag ano po, pupunta agad ako sa inyo or sa ER po 'pag hindi ko na talaga kaya yung sakit po. Manageable pa Yes. naman po yung sakit. Yes po. Yan ang mabuti nating gawin. Okay, sa ngayon naman po, dahil wala namang kayong sinasabing lagnat sa ngayon, so tolerable at controllable naman po siya for now. Okay? Yes Thank po, you po. sir. Yes po, Maraming Doc. salamat. Thank you. Good afternoon. My name is Aida Gonzalez, and I will be assisting you today via this Zoom call. Safe ka naman dito, tsaka I'm willing to listen and help you with your concern. Ano po ba yung sadya niyo po? Ba't po kayo nagpa-teleconsult po? Nurse, para kasi ako laging kinakabahan, lalo na after duty. Minsan nahihirapan ako huminga. Hmm. Um, I understand po. Can you tell me more about these feelings usually happen? Um, after after po ng shift ko, lagi ko siya nararamdaman, especially po pag toxic. ICU po kasi ako eh. Sa ICU po ako nag-work. So Um, kapag ka nasa duty po ako or after ng duty ko, doon ko nararamdaman na parang kumakabog yung dibdib ko. I understand. In what way po does that make you feel? Uh, Nakakapagod po siya. Minsan sunod-sunod na eh. Critical cases po kami sa ICU. So, pagod na pagod po ako palagi. Tapos parang di na ako nakakapag-relax. Okay.
Yung symptoms ba mag-a-affect sa daily life mo or yung sa rest mo? Um, Wala po. Tulog lang po ako minsan eh. Minsan hindi po ako makatulog din maayos. Yun yung kadalas na nararamdaman ko kapag after work. Hmm. So ano po yung ginagawa mo 'pag to deal with stress at work? Kasi parang stress related yung anxiety mo, eh. Dahil yan nga nasa ICU ka. So, mga critical yung patient tsaka, yun kaya siguro nasi-stress ka, na-a-anxiety ka dahil doon. Ano po yung, um, dine-deal mo with stress? Um, Wala. Siguro after work lang, pag uwi sa bahay, tutulog lang din po ako. Pero na-encounter ko siya uli after. Okey. So usually po, sino po yung makakausap mo sa mga problema mo most of the time, lalo na 'pag stress ka? Sa ngayon po kasi, mag-isa po kasi ako sa bahay. So, di bali, pag nasa work, naikwento ko naman siya sa mga katrabaho ko. Kasi sabi nila sa akin, pakonsulta na ako. So, mag-seek na raw ako ng help. I understand po. Mahirap talaga 'pag ICU nurse kasi I feel that way po, na ano din ako sa ICU. Pero, you've been mentally and physically carrying a lot, fatigue tsaka, um, burnout na din kayo sa work niyo po. Would you willing to do a short breathing exercise with me? Sure, doc. Sure, nurse. Okay. So, ito lang ha, simple lang 'to. Mag-inhale ka lang, tap exhale, then inhale, exhale ka lang po 'pag, nase-stress ka na lalo na 'pag nasa ICU, nagdu-duty po. I-continue mo lang po yung ginagawa mo until ma-relax ka po. Sige, nurse. Mukhang big help siya. Lalo na nakakapagod lagi sa trabaho. Okay, sir, I understand po. Yung simptomas niyo po ba, may strategies ka pa po ba like getting enough rest, practice deep breathing, taking breaks if ever possible po, talking to a trusted person or yung loved one niyo po, and, if, symptom persists po or hindi na talaga kaya yung anxiety, pwede naman pong tumawag ulit dito, mag-seek ng professional expert po, lalo na yung, consultant po or yung expertise po sa anxiety po. Pwede ka namin ipa-book or book by appointment po to talk to our expertise po dito po. Okay, tingin ko mas Um, maganda yan, nurse. Meron ka pa ba bang ibang idagdag po na i-discuss before tayo mag-end sa call? Wala naman po. Yun lang yung nararamdaman ko lang. Mhm. Thank you for ano po, for your sharing your, concern po tsaka, hindi ka naman nag-iisa, madami ding ganyan yung related na cases po lalo na 'pag nurse or doctor or medical, professional po. And yun lang po 'pag hindi na talaga kaya yung symptoms po at tsaka hirap na po, puwede kayong tumawag ulit for consultation po. Open naman po kami everyday po. Thank you, nurse. Thank you sa help. Sige po, sir.